basahin pong muli, balikan. Pwede po ba? At 3D leaders, kayo na po ang mag-follow up. Yung ating po mga bulletin, hindi na po na-update yung mga stickers. Okay? Again, pinagkatiwalaan po tayo ng ating missionary. Hindi po libre yung Bible time. Binabayaran po yun. Pero tinatanggap natin ng libre. So, ano po yung inaasahan naman sa atin? Gawin yung ating part. Basahin. Pag natapos, ilagay yung sticker. So please, let's do our part. Okay? Sige po. Again, our team, after our anniversary, making a difference. Acronym po ng word na MAD. M-A-D. At ano po yung ating team verse? Galatians 2:22. Sabi po doon, I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Naniniwala po tayo na para magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo, sa kabuhayan mo, sa lahat ng bagay, aspeto ng buhay mo, kailangan mamatay na yung dating ikaw. Hanggat nandun yung dating ikaw, walang pagbabagong mangyayari. Ano po sabi? Doon sa mga tunay na nagsuko ng buhay, nagsisi, kumilala sa Panginoon, ano po sabi? Napako na kasama ni Kristo sa krus. Yung dating ikaw, napako na. Ibig sabihin, patay na. At kung nabubuhay ka man ngayon, sino na dapat ang nabubuhay sa iyo? Si Kristo na. Hindi na ako, kundi si Kristo. Na siyang nagbigay ng kanyang buhay, umibig sa akin. Ibig sabihin, unless mapatay natin yung dating tayo, paikot-ikot lang yan. Balik-balik. Parehong ugali, parehong bisyo, dati pa rin, walang pagbabago. Sino po ang gusto ng ganong buhay? Yung walang pagbabago, walang asenso. Ayaw natin, di ba? Pero aminin natin, kailangan mapako sa krus. Hindi literal, Hindi literal. Spiritually, mamatay na yung dating ikaw. Kailangan aminin natin sa sarili natin, buhay pa yung dating ako eh. Kailangan i-admit mo yun. Kasi, dadayain mo lang ang sarili mo, nag-church ka nga, nandiyan ka pag linggo, baka kasama ka pa sa worship team, usher ka, even ako, pastor, pero kung hindi mamamatay yung dating tayo, dinadaya lang natin ang sarili natin. Kaya po dapat harapin natin ito. Magalit na tayo,
sa dating tayo. Ano po ang kailangan doon sa dating ikaw? Ano po dapat? Mamatay na. Umalis na. Mawala na. At sino po ang mapalit? Ang Panginoong Hesus. Okay? At ngayong umaga, ang tatalakayin po natin, isang paksa po na mahirap gawin kung ikaw pa rin lang nabubuhay sa sarili. Pero, pag ito po natutunan natin, at magagawa mo ito kung si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, maraming relasyon po ang maliligtas. At maraming mga pagsasama ang gaganda. Sino po yung gusto ng gano'n? Yung walang kaaway, walang kasamaan ng loob, wala kang iniiwasan sa kalsada, minsan ang masakit pa, mismong kasama mo sa bahay, ayaw mong makasama. Tama? Minsan, may mga anak, bakit hindi umuwi agad sa bahay? Baka ang dahilan, ayaw lang umuwi dahil ayaw yung kasama sa bahay. Mga asawang lalaki, imbes na diretso sa bahay, kung saan-saan pa sumasabit, kung saan-saan pa nag-hangout. Yon kasi, hindi excited na mauwian si Mrs. Okay lang naman, Dennis, kung paminsan-minsan, ano? Pero yung kung araw-araw, ganun, yung parang ang gusto na lang Tatay Johnny ay uuwi para matulog na lang. Aba, Mrs., magtanong-tanong ka na. Bakit ganon? Baka nagsasawa na sa luto mo. Kaya pag tinanong mo, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Ano ba ang ulam dyan? Alam na, yun na naman. Hindi nag-i-improve ang lasa. Tapos ikaw na asawa, kung sumagot ka pa, anong ulam, honey? Seafood. Hoy, seafood. Pagtingin mo, akala ko ba seafood? What you see is our food. Kung anong makita mo dyan, yan ang kainin mo. Wala man lang ka lambing-lambing. Ha? Mga relasyong magkaibigan na nasira dahil mas inintindi yung kanyang tampo kaysa sa pinagsamahan. Sinaktan mo ako, nasaktan ako sa sinabi mo. 15 taong magkaibigan nang dahil lang doon sa kanyang tampo, nasira na ang pinagsamahan. Kung matututunan po natin ito, isang karakter, napakagandang bunga po nito sa ating buhay. Maraming tao ang kakaaliwan ka. Maraming tao ang gusto ka makasama. Pero pag hindi mo ito nagawa, liliit ang mundo mo. Basta liliit ang mundo. Pabawas ng pabawas ang mga taong gusto kang makasama. Gusto mo ba yon? May kilala kayong ganon? Palit ng palit ang mundo. Ayaw ka na makasama ng kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kapatid mo, at ang pinakamasakit niyan, pag asawa at anak mo na ang ayaw ka makasama.
tsaka mo palang marirealize. Nakakukuha po ba natin? Okay? O, si Kathleen na palang nandoon. Sige, Kathleen, pagbutihin mo anak, dahil si Kuya Lawrence, may ticket na yan ng January 11, 2016. O, konti ang masaya. Lord, yung mga masaya, pagpalain mo. Edsel, ano ka na? Ha? At susunod ka na ang aalis din. Ayan. So, si Lawrence po ay isasabay na po ni Sister Lynn pagbalik niya sa Qatar on January 11. Oo nga, kasi una, yung mga presyo ng ticket, napakamamahal na. Pangalawa, yung vacation ni Sister Lynn nabawasan dahil umuwi siya nung birthday ko, di po ba? Nung August, 2 weeks po yun. Isasabay na po si Lawrence, tourist visa, maghahanap po ng trabaho doon. At ang atin pong prayer, within 1 month, siya po ay magkatrabaho na, mabisahan. Yung favor ng Lord, marami na pong binigyan doon, Sister Lynn, na kanyang resume. At alam natin na highly favored si Kuya Lawrence. Mabilis. Kaya po, after a month, yan po. Sige, Ate Kathleen, Romans chapter 12. Tayo po tayo sandali. Kamusta po yung teaching natin last Sunday? Yung po mga nandito noong nakaraang linggo. Naunawaan po ba natin na pagbulay-bulayan? Lawrence, may audio ba tayo nung last Sunday? Na-record ba? Pakipost natin ali para ma-recall at yung mga kapatid nating wala, absent, ma-feed natin sila. Katulad ngayon, I can see, may mga kapatid tayong wala this morning. Tama po? So, ma-feed natin sila kahit wala silang, hindi natin kasama. Kamusta po? Meron ba kayong mga isinuko ng mga ginagamit na kasangkapan ng kaaway? Mga kagamitan na binabahaya ng espiritu ng demonyo? Huwag manghinayang huwag pong panghinayangan yung mga bagay na iyon. Dahil babahayan po iyon. Kailangan sirain yung bahay para walang pamahayan. Okay? Sa buhay mo naman, kung ano yung kanyang pinapasukan palagi, sarahan mo. Ano yung pinapasukan? Kunyari, kahinaan mo ang magalit, kahinaan mo ang magselos, kahinaan mo ang magtampo, saraduhan mo yun, ipadlock mo pa. Hello? Pornography at kung ano-ano pa, kailangan sarahan na po natin yan. Huwag mo nang pabalikin, huwag mo nang papasukin. Amen? Yan. Kasi, pag nakakapasok at nakakapasok yan, parami ng parami, palakas sila ng palakas. Nauunawaan po natin? Kaya po, huwag nating hayaan. Okay? Romans chapter 12. Let's begin on verse 1. Buong chapter po ito ng ang ating tatalakayin pero hihimay-himayin po natin by part. Okay, let's start from this. Ready? Basahin po natin ng malakas. Ready? Go!
Verse 4. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. Verse 8, if it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Diyan po muna, Kathleen. Babalikan natin yung iba. Let us pray. Aming Diyos, dalangin po namin ang iyong mga salita'y buhay, mabisa, makapangyarihan. Tumimo po ito sa aming mga puso't isipan. At anumang hadlang balakid na gawa ng kaaway, sinasaway namin ito sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Ako po ay pangunahan mo, bigyan ng karunungan, ng kapangyarihan, upang maipahayag ang iyong mga salita ng mayroon pong kapangyarihan. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Maaari na po kayo makaupo. Kathleen, pakitingnan mo sa dictionary yung word na considerate. Pakisabi nga po natin, be considerate. Yan. Sa Tagalog, ano po yun? May konsiderasyon. Okay. O, ano po yung meaning? Careful not to cause inconvenience or hurt to others. Maingat ka na hindi ka makasakit ng ibang tao o damdamin. Ano pa po? Pakitaas natin, Kathleen. Ayan. Ano pa sabi? Showing kindly awareness. Okay? Ayan. Kathleen, yung kanina, okay na yun. Meron na tayong nakita. So sabi doon, showing kindness, careful awareness. Maingat ka. You are kind, hindi ka harsh, hindi ka pabigla-bigla, hindi ka ariyan ng ariya, hindi ka basta-basta. Maingat, maingat. Okay? Sige, Kathleen. Tingnan naman natin yung mga opposite words ng being considerate. Ano yung mga kabaliktarang salita? Ano yung mga kabaliktaran? Okay, dito sa aking copy rito, habang hinahanap natin dyan, ang mga antonyms, kabaliktaran ng salitang considerate. Merciless, uncaring, uncharitable, rude. Ano po yung rude? Magaspang. Careless, harsh. Ano po yung harsh? Ibig sabihin, hindi maganda makitungo. Thoughtless, uncareful, unmindful, hindi nag-iisip. Impatient, walang pasensya. Unfriendly, greedy, selfish, hateful, unsympathetic, walang simpatya. Na-recognize na po ba natin ang kaibahan ng pagiging considerate sa pagiging
inconsiderate. Maingat, walang ingat. Okay? May pahalaga sa damdamin, walang pagpapahalaga sa damdamin. Saan ka dun sa dalawa? Madalas. Sige po, salaminin natin ating sarili. Saan tayo doon? Ha? Pastor, ako naman ay considerate. Pag yung tao ay considerate din sa akin. Pero pag hindi ganon, kung ano yung pinapakita niya, yun din ang pinapakita ko. Tama ba yun? Making a difference ba yun? Hindi. Pag ganon ka pa rin, wala kang pinagkaiba. Sabi nga ng Panginoon, ito ang batas noon. Kung ano yung ginawa sa'yo, gantihan mo. Pero ngayon, sa panahon natin, iba. Kung ano ang ginawa sa'yo, gantihan mo ng mas matindi. Dagdagan mo pa. Tama, mali. Ganyan kadalasan. Pero iba. Pagpatay na yung dating tayo at si Kristo na ang nabubuhay, dapat taglay natin to. Yung pagiging considerate. Kasi, balik natin Kathleen, Romans chapter 12, verse 1. Kaya kailangan talaga mawala yung ikaw eh. Kaya anong sabi sa verse 1? Offer your, sige po, offer your as a living, talagang aanoy mo na, isasakripisyo mo na yan. Isusuko mo na. Yung ating old nature, yung sinful na ikaw, yung karnal na ikaw, pag sinabi pong karnal, makalaman, makamundo, makasarili. As a living sacrifice. Lord, I offer myself. Sinusuko ko sa ito. At babaguhin niya ng Panginoon, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, anong sabi? At naipapakita mo yon ay sinuko mo na ang dating ikaw kapag hindi ka na sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Pati isip mo, yung dating isip mo, inaalis mo na, pinapalitan mo na ng bagong isip. Yung memory card mo, tinatanggal mo na yan sa sarili mo. Pinapalitan mo na ng bagong memory card ng Panginoon. At anong sabi? You will able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Mangyayari sa iyo ngayon ang kalooban ng Diyos. Pero hanggat hindi natin sinusuko yung dating tayo, hindi po mangyayari to. Kabaliktaran. You will still go with the flow. Para kang patay na isda na nadadala ng alon, ng agos. Pero yung buhay na isda, it's go against the flow. Sumasalungat yun. Ginagawa naman nila ito ng marami, gagawin ko na rin. Pag hindi ko ito ginawa, hindi ako mabubuhay. Survival na lang, gawin ko na rin. Kahit illegal, kahit mali, kahit immoral.
Pero yung tunay na nagsuko ng buhay, you go against the flow. Sumasalungat ka. Kahit ikaw ay nag-iisa o pagtawanan ng iba. Nakukuha po natin. Kailangan po ganito mangyari. At sige Kathleen, pakitaas pa natin. Verse. Yan. Gusto kong bigyang pansin natin. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with yan. Huwag mong ipagpalagay ang sarili mo na mataas kaysa sa iba. Kailangan mayroong kababaan ng loob. Ito po, yan po ang pagiging considerate. Hindi mo ipinapalagay ang sarili mo na mataas. May pagpapahalaga ka sa iba. Ipagpatuloy natin, Kathleen, itaas na natin doon sa verse 8. Sige, talo na tayo, verse 9. Yan, basahin nga po natin. Ready? Go! So yan po, no? Love must be sincere. Kailangan po daw ang ating pag-ibig ay totoo. At yun ay papakita natin kung ating kamumuhuyan ang kasamaan at papahalagaan natin kung ano ang mabuti. Verse 10. Sige po, basahin natin. Go! Napansin niyo po? Above yourselves. Higit sa sarili mo. Hindi yung kung ano magagawa sa'yo, kundi ano'y magagawa mo sa iba. Ganyan po ang pagiging considerate. Hindi taker. Ano po yung taker? Ano lang, gusto lang niya yung pakinabang. Mga anak, mga bata, hindi pwedeng kakain, tutulog. Hindi pwede. So ikaw bilang anak, anong kapalit? Mag-aaral ka mabuti. Kung makakatulong ka sa gawaing bahay. Diba? Kailangan, hindi ka lang kuha ng pakinabang. Kailangan may napapakinabang din sa'yo. Devoted. Brotherly love. Ituring mo na kapatid mo sa Panginoon. Let's continue. 11. Yan, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ginagawa mo yon para sa Panginoon. 12. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Okay, so maganda ito na huwag mawawala sa iyo. Laging nandoon ang pag-asa, nandoon matyagang nag-aantay sa anumang sitwasyon, at tapat na nananalangin. Okay.
So that is Romans chapter 12. Okay, pero balik tayo, Kathleen, doon sa so maganda rin yan, ano? Pero putulin na natin, we don't have enough time. Balik tayo doon sa verse 10. Balik po tayo dyan, mga kapatid. Pagpalagay po na lang natin ito, physical brother or spiritual brother. Kapatid sa laman o kapatid sa Panginoon. Pareho po. O kaya, kaibigan, kumare, kasama sa trabaho. Sa lahat ng nakakasalamuha mo, kung ia-apply po natin ito, you will be considerate to everyone. You will make a big difference. Kasi hindi po ito madali. Hindi po ito ang kalakaran ng mundo. Sabi ko nga po kanina, mas madali sa tao gumanti. Tama po? Mas marami, mas mabilis gumanti. O ibalik ang ginawa sa iyo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung anong ginawa mo, gagawin ko din sa iyo. Pero hindi po iyan. Hindi ganyan ang bilin ng Panginoon. Kundi ano po? For us to be considerate. We treat people around us with brotherly love and above ourselves. So himay-himay na po natin. Nandyan po na maraming maiiwasang mga conflicts kung hindi ka magpapadala sa iyong pride. Sabihin nga po natin, pride. Ewan ko po kung sino po sa inyo ang aamin na madalas ng sanhi ng inyong mga arguments, misunderstanding between your husband o sa asawa o kung sino man because of pride. Hindi ka magpapadaig sa isang pagtatalo o sa isang issue because of your pride. Talagang ipaglalaban mo yung iyong katwiran. Hanggang sa magkatiisan na kayo, hanggang sa ilang araw na kayong walang usap-usap because of your pride. Sabi nga, nabasa ko noon sa FB, ang paghingi ng paumanhin ay hindi nagsasabi na ikaw ay mali, kundi pinahahalagahan mo lang na mas gusto mong magkaayos kayo kaysa magkaroon ng di pagkakaunawaan. So, ang pag-amin o paghingi ng paumanhin, ikaw yung nag-i-initiate, ikaw yung gumagawa ng effort, hindi ibig sabihin yun, tinatanggap mo na mali ka. Kundi pinapakita mo lang na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa anumang bagay na inyong pinagtalunan. Hello? Pero ang kabaliktaran niya niyan, hindi ka magpapatalo, hindi ka magpapadaig, ipaggigiitan mo, so ano nangyari? Nasira ang relasyon.
Sa isang banda rin naman, dapat, kung alam mo nang ikaw ang mali, alam mo nang ikaw ang may pagkukulang, alam mo nang ikaw ang may diferensya, aba, ikaw naman, ay gawin mo rin naman yung bahagi mo. Ikaw na rin naman, wag naman laging ang nagpapasensya ay yung asawa mo o yung kaibigan mo o kung sino man. Dapat, magising ka rin. Gawin mo rin naman yung nararapat. Hindi ba yung nasanay ka na lang na ikaw yung inaamo, ikaw yung gusto pinapahalagahan, hindi ako mauna magte-text. Siya mauna. Kung di siya mag-text, pasensya siya. Kung di niya ako kibuin, pasensya siya. Sino bang nawalan? Hello? So ano nangyayari? Nasisira ang mga pinagsamahan, nadadamay pa ang ibang tao sa paligid. Be considerate. Isipin mo yung kalagayan naman ng tao. Pag sinabi ko ba to, ano mararamdaman niya? May ganun pa ba tayo? Hindi. Sinabi ko. Hello? Pag ginawa ko ito, masasaktan ba siya? Ano kaya ang mararamdaman niya? Ilagay mo yung sarili mo sa kanyang katayuan. Iyan po ang may pagpapahalaga. Hindi yung sarili mo lang pakinabang, pakisakalabit yung katabi. Sige po, naintindihan mo ba yon? Hindi lang ikaw lagi ang iintindihin. Umintindi ka rin sa iba. Di ba ang sarap ng ganon, mayroong pag-iintindihan, may pag-uunawaan, hindi sumbatan, hindi turuan kung sinong mali. If we will only be considerate, marami tayong masesave na mga pagkakataon sa buhay. Maraming tao ang imbis na lumayo sa iyo ay mas lalong lalapit sa iyo. May mga tinetext ka, magre-reply after 3 days. Ay, may nangungusap na yon. Ayaw kanyang makatext. Ay, hindi ako naniniwala doon. 3 araw na, walang load. Hindi totoo yon. Nangangahulugan lang yon. Hindi na ako interesado sa iyo. Pero i-text mo yon, may bibigay ako sa iyo. Ewan ko lang kung 3 araw hindi mag-reply yon. Pwede pa siguro sa 1 araw o ano. Then, kung talaga namang nakalimutan ninyo, ako myself, may mga pagkakataon, hindi ako nakaka-reply, pero sasabihin ko, pasensya po, ganito. Pero kung yung mga dahilan, 1 linggo, nalobat lang, walang load, ay, mag-isip-isip na tayo. Ano pa? Being considerate, hindi ka nanlalamang sa kapwa. Hindi yung gusto mo makalamang. Ang being considerate, kung ako kaya nasa katayuan niya, ano kaya mararamdaman ko? For example pa, kunyari, nanghiram ka ng sasakyan. Kunyari, Dennis, di ba? Nanghiram ako sa iyo. Pag yun, isinoli ko lang, hindi ko man lang pinalinis, ano kaya kung sa akin gawin yon?
Makakaulit ba ako? Hindi na. Pambihira naman ito. Kinuha ng malinis, ibinalik ng marumi. Ang sarap ng tawa ni Kuya Turing sa likod. Parang hugot na hugot. Ginamit mo. Nakita mo naman, huwag ka magbulag-bulaga. Nakita mo yung gauge ng gasolina. Nasa kalahati. Nung ibalik mo, konti na lang, magpupula na naman. Mag-empty. Sarap naman ang buhay mo. Nakihiram ka na, pag-gasolina ka pa, kapal ng mukha mo. Hindi mo man maibalik, at least, o ganito, mas mabuti. Hindi mo man ma-full tank, at least maibalik mo sa dati. At least. Ano pa? Minsan kasi 'di ba yung parang mindset natin, magkaibigan naman tayo magkumari naman tayo, pastor naman kita o kaya member naman kita may pinagsamahan naman tayo okay lang na lamangan kita. Wag. Hindi maganda 'yon. May binebenta sa'yo. Pinagbentahan ka kunyari ng leche plan. Wala ba discount? Pakitain mo naman yung nagbenta sa'yo. Buti kung ang binili mong ginagawa mo, Ate Kati? Kasaba? Buti kung binili mo 10. Baka pwede ka pang bigyan ng discount. Pero kung ang binili mo lang isa, hingi ka pang discount. Di ba ano? Kaya minsan may mga nagsasabi nga, mas mahirap ang katransaksyon ang ganito, ganyan. Mas mabuti pang ibang tao. Minsan mas mahirap pang katransaksyon yung kapatid mo. Kulang na lang hingin sa'yo. Kulang na lang gusto sabihin, huwag ka na magbayad. Wag pong ganun. O kaya, ano pa? Yung mga ginagawa nating ano ba tawag doon? Pangmumolestya sa kapwa. O kunyari, meron niyang, ano pa? May rest house. O kunyari, si Ruel, may rest house sa Palawan. Hindi pala kunyari, magkaka-rest house sa Palawan. Di ganon. Ngayon, Brother Ruel pupunta kaming Palawan, paggamit ng rest house mo. Di sige, okay, paggamit. Libre. Wala ka man lang binigay para pampalabad dun sa mga nilawayan mong bedsheet. May caretaker kunyari, hindi mo man lang nilagyan ng love gift yung caretaker. Pag nagsabi si Brother Ruel, ay pupunta dyan sila yung pamilyang ganito. Naku po sir, wag na yun. Pero pag yun, binigyan mo ng magandang love gift, excited pa yun. Ay, pupunta po ba sila sister ganyan? Pupunta po ba ang Deborah? Ayun. Pupunta po ang youth. Naku po, wag po. Biro lang. Nakukuha po natin, there are times, talaga pong bantayan natin, we become inconsiderate sa iba. Ito po, Pastor, paano kung ayaw talaga magpabayad? Dapat maingat po tayo. Si Brother Randy, ganito po. Yan po, pag meron kayong pinakasuyo dyan, may pinagawa kayo, may pinabutingting kayo dyan, electric fan, mga electricals, at sinabi mo, Brother Randy, magkano? Ay, talagang hindi po yan tatanggap. Hindi po talaga yan magsasabi ng presyo.
Hindi yan magsasabing, bahala na po kayo. Sasabihin niyan, ay, wag na po. Kasi, alam ko naman, ayaw niya mag-receive ng bayad kasi pinapahalagahan niya yung relasyon, yung pinagsamahan, kumare, o bilang pastor. Pero ikaw naman, maging ano ka naman, maging sensitibo ka. Hindi mo man siya bigyan ng pera, bigyan mo kahit merienda. Pa-soft drinksin mo. O kaya, pag gumawa ng kasaba, bigyan mo ng kasaba. Gawa kang leche plan, bigyan mo leche plan. Kumbaga, hindi mo binabayaran yung serbisyo, pero meron ka namang pakonsuelo. Nakukuha po natin. Hindi naman yun talaga nakalamang ka. Meron pang iba. Dapat, yung iba malinaw eh. Kunyari, may kinuha kang serbisyo, gagawin ito, gagawin yan. O magkano ba ang bayad yan? Pag sinabing bahala na po kayo, naku, mahirap yun. Yung bahala na po kayo. Sabi nung iba, yung mga ganun, sabing bahala na po kayo, ang gusto nun, mas malaki ibigay mo. Sasabihin, bahala na po kayo, tapos pag binigyan ng ganito, kuripot naman ito. Sabi mo, bahala na, tapos ngayon, re-reklamo ka. Mas mabuti pang malinaw. O magkano ba? Hindi ko kaya. Sorry. Pero kung kayo nagkausap, ito presyo. O sige, sang-ayon ako dyan sa presyo. Malinaw. Hindi yung at the back, tsaka ka magsasabi na, ay, nakakadala naman dyan. Nakakaano naman magano. Hindi na ako ulit dyan. Di ba? Kaysa nagngingit-ngit ka, dapat nilinaw mo nung una pa. Okay? Naku, marami pa po, kulang na lang tayo sa panahon. Pero ang gusto po nating bigyan din dito, maging maingat na tayo po sa damdamin ng kapwa. Ilagay mo ang sarili mo sa katayuan nila. Matuto kang magparaya para sa kahalagahan ng pinagsamahan. Oo, nagkamali siya ngayon. Pero balikan mo yung mga panahon na maraming beses tinulungan ka nitong tao na ito. Sa isang pagkakamali ngayon, sira na, ayawan na. Hello? Yan po. Kasi muli, ang kaaway, anong gusto? Masira ang mga relasyon, masira ang mga pagsasama, magkawatak-watak, magkaiwai-walay, maging makasarili. Iyan ang gusto ng kaaway. Nag-iisa ka. At pag nag-iisa ka na, ipararamdam niya sa iyo na wala ka ng kabuluhan, wala kang kwenta, papatayin mo naman ang sarili mo ngayon sa kung ano-ano mga bagay, hanggang sirain mo na ang sarili mo. Sino nagtagumpay? Ang kaaway. Pero sinong may gusto ng kapayapaan? Sinong may gusto ng pagkakaayos, pagkakasundo? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga siya namatay eh. Kaya ibinigay niya yung sarili niya para tayo ay ibalik sa Diyos. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. The Lord is the God of consideration. Ikinonsider niya na iligtas tayo. Isinakripisyo niya ang sarili niya para iligtas tayong makasalanan. Amen? Ganyan ang Diyos natin. Hindi yung isasalba ang sarili para mapahamak yung iba. Di ba ganyan na nangyayari? Ililigtas ang sarili, bahala na kayo dyan. Basta ako, safe na. Bahala kayong magkagulo sa pagkain. Basta yung akin, nandito na. Nakabalot na. Nakasafety na. Di baling mapunta sa iyo sa lechon yung buntot. Nakakuha ko na yung tiyan.
Nakukuha po natin. At syempre naman, bilang magkakapatid sa Panginoon, mas lalo dapat kakitaan po tayo. Lalo na kung matagal na tayo sa Panginoon. Hello? Papatayin talaga natin ang mga pabebe. Oh, ba't wala ka? Wala ka sa church. Ang dahilan mo pa rin dahil sa mga tampo-tampo. Ay nako, huwag ka nang umasa na susuyuin ka. Ginagawa lang yon sa mga baby. Pero pag ikaw ay matagal na, bumilang ka na ng ilang taon at ngayon ka pa magpapabebe, hindi na pwede. Hindi na pwede. Palo na. Lord, paluin mo na. Pag matigas ang ulo. O, saan ka na ngayon? Doon sa pabebe o yung papaluin? Tayo na po tayo. Huwag po tayong padala sa ating emosyon. Huwag kang padala sa narinig mo. Huwag kang padala sa mga nangyayari. Be wise. Isipin mo, ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin ko sa taong ito? To these people na mahirap pakisamahan. People that you don't like. Sa ayaw natin at sa gusto, may mga tao talagang like and dislike natin. Mga difficult people. Sino po itong mga difficult people na ito? Ito nga po yung mga mahirap pakisamahan. Sino po itong mga ito? Yung mga lagi na lang gusto nakalalamang. Gusto yung pakinabang lang niya. Gusto lagi siyang uunawain. We can still be considerate to them. Huwag mong patulan. Hello? Ano po ang dapat gawin sa mga ganitong uri ng tao? Huwag patulan. Isipin mo na mapalad ako, mas kailangan ng tao na ito ng pag-unawa. Baka itong tao na ito may pinagdadaanan, may sitwasyon ito. Huwag kong sabayan yung kanyang init ng ulo. Tapos malalaman mo nga, kaya pala ganon, may nangyaring hindi maganda. Nabasted pala, kaya pala ganon. Kaya pala mainit ang ulo ni brother, maghapon naglaba. Baka wala lang tayo sa timing minsan. Maganda may timing eh. Di ba? Marunong kang tumiming. Baka wala lang sa timing eh. Intindihin mo naman, galing sa biyahe, tapos gusto mo pagdating magkwento na magkwento. Pakainin mo muna. Ha? At pag busog na yan, kusa na yung magkukwento. Dagdagan mo pa, masama-samahin mo pa. Honey. Ha, mga misis? Pagsilbihan. Pastor, paano kung gano'n na lang, talagang ganito. Huwag ikaw, huwag tayo. Hayaan mo ang Diyos magturo sa Kanya. Hello? Huwag ikaw, huwag. Huwag.
Hayaan mo ang Diyos. Magtuwid, pumalo. Ma-realize niya. Kasi pag tayo ang humarap doon, wala. Aalma lang yun. Baka mauwi lang sa hindi maganda. At ikaw, makagawa ka pa ng di mo dapat ginawa. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, gumamit ka ng kaparaanan mo para maturuan itong aking asawa, anak, kapatid sa Panginoon. Wag mong ilagay sa kamay mo. Ang last verse nun, Romans chapter 12, do not repay evil with evil. Wag mong gantihan ng masama ang masama. At mababasa rin natin Romans chapter 12, sabi ng Panginoon, ako ang maghihiganti. Vengeance is mine. Ako, ang Panginoon. Kasi pag ikaw lang, hindi matatauhan yan. Pero pag ang Diyos na ang kumilos, walang matigas na puso sa Panginoon. Nakita niyo yung alibughang anak, ayaw makinig sa tatay, tinuruan ng leksyon, balik. Na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Ganyan po ang Panginoon. Okay? Kaya kung suko ka na sa isang tao sa buhay mo, taas mo sa Panginoon. Let the Lord deal with that person. May I call on po ang usher, pakidistribute na po natin. Sige, Boyet and China. At habang hawak na po natin, Lord, turuan mo po ako. Gawin mo po akong considerate sa damdamin ng iba. Sige po, tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon kung paano po tayo mamumuhay ng may pagpapahalaga sa iba, higit sa ating sarili. At kung meron po mga relasyon at present na meron po mga di pagkakaunawaan sa pamilya, kasama sa trabaho, hilingin mo sa Panginoon na maayos ito. Magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon, kung ikaw ang nasaktan, patawarin mo siya ngayon at gumawa ka ng hakbang para ma-restore ali ang inyong pagsasama, ang inyong pagkakaibigan. Kung ikaw naman ang nakasakit, ikaw ang dahilan, hingi ka ng tawad sa Lord ngayong umaga. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga panahon kami ay nanlalamang sa kapwa, nagiging pabigat, at gusto lang namin na kung ano'y makukuha namin. Lord, ayaw na po namin ng ganitong pag-uugali o pamumuhay. Gusto namin, Lord, tularan ang ginawa mo, ibinigay mo ang iyong sarili para maligtas kami. Salamat po, Lord, sa magandang halimbawa na pinakita mo sa amin. Yes, Lord. Tulungan mo kami, O God. Sige po, hilingin natin sa Panginoon na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan, may magandang relasyon sa kapwa, tulungan niyo po kami, O Lord. Dalangin din namin ang mga kapatid namin na wala ngayong umaga. Dalangin namin, O Diyos, na makita nila sa amin ang ganitong pamumuhay. Maisalin namin sa kanila
ang ganitong tamang pag-uugali. Salamat po, O Diyos. Dalangin namin ang mga kapatid namin na may karamdaman, may dinadaing na suliranin, maging kami na narito. Itinataas po namin sa iyo lahat ng itong kabigatan. Bigyan niyo po ng kapahingahan, kami na naghahangad ng tulong mo. Kapayapaan sa puso. Salamat po, Lord. Sa tulong mo, kinikilala namin na hindi namin to kaya sa aming sarili. Pero walang mahirap at imposible sa iyo. Abutin po ninyo, Lord, ang bawat pangangailangan, pinansyal, pisikal, spiritual. Salamat po sa kagalingan ng lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kanin na po natin ang tinapay at inumin ang saro.